Magandang araw sa inyo. Ako si Roy San Buenaventura, isang estudyante ng Doctor in Sustainability sa University of the Philippines Open University. Ang video na ito ay bahagi ng requirements ng Sustainability 302. Unang bahagi lamang ito. Ang video na to ay nagpapakita kung paano gamitin ang isang software na tinatawag na Berkeley Madonna. Ang software na ito ay na-develop sa University of California, Berkeley, at ginagamit ang software na ito sa modeling at pag-simulate ng mga dynamic systems gamit ang mga differential equations. Para magamit ang Berkeley Madonna, kailangan mo nang ma-define kung anong dynamic model ang gagawin. So dito sa video na ito, ipapakita yung model gamit ang Berkeley Madonna na ginamitan ng differential equations para ma-simulate ang mga mangyayari o kaya mga events at ang iba't ibang time intervals. May simulation ng dynamics ng isang infectious disease gamit ang SEER model o yung tinatawag na Susceptible, Infectious, and Recovery model. So sa left side ng screen, ay yung dito pinapasok yung mga inputs at saka maging ang code na gagamitin para sa simulation. So ang code dito sa side na to ay nagsimula sa pag-define kung anong gagamitin na method ng simulation. So dito naka-define, gagamitin yung nakalagay RK4 o kaya yung Runge-Kutta fourth order method. At nag-set din ng start time saka yung stop time. Yung DT ay yung time step na gagawin ng simulation. Itong part naman na to, ito yung mga variables. Ang differential equations kung paano mangyayari ang dynamics ng infectious disease. So pinapakita ng equations yung rates of change sa iba't ibang compartments tulad ng susceptible individuals, pre-infectious individuals, infectious individuals, immune individuals, ayon sa infection and recovery rate. So ito yung mga equation na ginagamit. Ito yan. So after ma-define yung rates of change, halos ito yung program na mangyayari. Nag-set tayo ng initial values. So yung initial value ng susceptible, yung pre-infectious, yung infectious at saka yung immune, which is andito sa baba, naka-define na yon. So yung pre-infectious 0, infectious is 1, yung immune ay 0, so nagsimula sa wala. At para makita ang monitoring ng dynamics ng isang disease, naka-define naman ang flow ng new infections at ang bagong individual. So ito yan. Yan transmission, new infections equal to transmission rate times the susceptible tapos times the infectious. At yung mga bagong new infections, bali yun. New infectious is pre-infectious times the infectious rate. Dito sa baba, nag-set tayo ng mga parameters, no? So ang total population is 100,000. Yung period, pre-infectious period, yung duration ay 8 days. Tapos yung infectious period ay 7 days.
Yung RO, yan yung basic reproduction number. So, infectious rate natin ay 1 divided by the pre-infectious period at ang recovery rate ay 1 over infectious period. Ang transmission rate ay yung rate of duration divided by the total population multiplied by the infectious period. So, yun yung values at saka yung code na gagamitin natin dito. So, pag sinimulate na natin, once nagawa na itong mga codes na to at saka yung variables, on the right side, we have the run command. So, yan, makikita natin. Ito na yung result ng simulation. Nakagraph na siya. Yan. So, yung susceptible, ito yan. Yung line na to. Yung pre-infectious, yan, makikita natin. Yung infectious ito, ay infectious andito sa baba. Tapos yung immune, yan, tumataas. Dito rin sa window na to, makikita natin yung table na na-generate niya. No? So, yan. Habang ni-run yung simulation. May isa pang graph. Ito yan. Histogram. So let's try natin na yung infectious rate, yung rate of yung basic reproduction number magbago. Halimbawa, gawin natin, pataasin natin 20. Ano? So nag-change tayo. I-run natin ulit. Yan. So nagbago. Makita natin nagbago. Okay, yung pre-infectious period, gawin natin 20 halimbawa. Yung infectious period naman, gawin natin 15. Para makita lang natin kung paano. Yan. Makita natin yung mga changes. Kaya nga simulation, kasi pwede mo baguhin yung software, baguhin mo yung values, at makikita mo yung magiging result. So that's basically one of the programs, one of the things na pwedeng gamitin dito sa Berkeley Madonna. Ito ang video number 2, bahagi ng requirement ng Sustainability 302. At sa video na to, ipapakita ko kung paano ko gagamitin ang Social Network Visualizer. Ang software naman na ito ay ginagamit para makita ang mga ugnayan at network ng mga individuals o maging ang ugnayan ng iba't ibang objects katulad ng mga websites. Sa pamamagitan ng mga graphs, makikita ang iba't ibang mga metrics ng relationships tulad ng density, diameter, connectedness, clustering coefficient, reciprocity at iba pa. Ang tawag natin dito ay social network analysis. Ang software na ito ay libre na ida-download sa www.socnetv.org. So ito yung software. Ito yung makikita natin kapag na-install na natin at gagamitin na. So para sa paggamit ko nito, gagamitin ko lang yung random network para siya na mismo mag-generate ng isang network. So scale free, gagamitin ko lang ng para medyo maliit, 20 nodes. Ang nodes ay kung ilang tao, ilan yung bahagi ng network. Yan. So, makikita natin dito 20 nodes. Merong Barabasi-Albert model. Yan. At dito, kapag inanalyze na natin to, makikita natin yung iba't ibang graph.
So may mga matrix. Yan. Ng relationships nitong network na ito. Pwede rin magpakita ng iba't ibang matrix. Ayan. So ito yung iba't ibang report na pwedeng ma-generate mula sa data na pinipresent. So yun yung pinapakita. So mula dito, yung degree reciprocity. So hindi siya symmetric. Pwede ring census kung meron. So mapapansin natin, ang data nito, yung number 1, so iba't ibang grupo. So there are 20 groups na develop. 18 yung members sa group sa number 1. So yung pinakamaliit ay 18, nag-iisa siya. Number 20, dalawa lang. So 18, yung number 6 ay andun lahat ng 20. Pwede rin tingnan natin tong clustering kung meron. Wala. Itong triad. Ayan. So triad within a network kung meron. Kung anong klaseng triad. So dito sa software na ito, pwedeng mag-import kung mayroon ng mga dating data. At ang ginawa nga natin dito, nag-create lang tayo ng random network. Tapos yung mga reports ay pwedeng export sa PDF, export to image para sa reporting. Iba pang information sa network analysis. So ito, iba't iba. Yung cohesion, gaano ba ka-connected yung mga tao o yung objects. Merong box. So iba't ibang reports. Correlation, adjacency. Tayo mag-add ng node. So ang ginawa ko lang kasi 20. So pwede tayong mag-create ng additional kung gusto natin. And then kung kanino isentro, sinong magiging star. So, pwede rin magbago ng pag-define ng relationships.
So, halimbawa ito. So, these are the reports na pwedeng ma-generate. Para makita natin yung isa pang random network, small world. So, hindi natin isi-save. So, 100 nodes para makita lang natin sample. So, ganyan ang magiging itsura pag 100 nodes. O kaya, dito sa scale free, tapos 100 nodes din ulit. Yan. So, yung pagpapakita ng 100 nodes, yung relationship. Saan ba pwedeng magamit nga ito? Ay yun, pag-analyze ng relationships ng iba't ibang tao o iba't ibang objects na gusto natin. Pag trinay natin ang web crawler, yan, kasi pwede tayo mag-import sana, kaya lang wala akong data na available. Try natin yung web crawler kung meron siya makukuha. Halimbawa, facebook.com. So, mula sa isang website, yung links pinapakita. I just type in up.edu.ph. So, yun yung mga relationships niya with other networks. Yan. At yun, may mga ilang errors, but pag click natin yung isang node, makikita natin kung ano ang website na yon. Okay. Let's close this. And thank you very much. Ito ang pangatlong video na requirement ng Sustainability 302. Ito naman ay tungkol sa software na tinatawag na NetLogo. Ang software naman na ito ay mula sa Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling ng Northwestern University in the state of Illinois, USA. Ginagamit ang software na ito sa simulation at pag-explore ng mga complex systems sa iba't ibang larangan ng social sciences, ecology, at economics. So, ang mga NetLogo models ay binubuo ng mga agents na nag-interact sa isa't isa at sa kanyang environment. Halimbawa, mula sa software na ito, makikita natin ito yung kanyang interface. Pipili tayo ngayon mula sa models library. So, files, models,
At pipiliin natin ay Earth Science at Climate Change. I-open natin to. At makikita natin yung kanyang interface. So, i-click natin yung setup. So, ito yon. Parang ito yung atmosphere, ito yung Earth, at ito yung mula sa sky. Dito ay may tatlong tabs. Ito yung interface na tinatawag. Makikita din natin dito yung information about this model. At kung gusto nating makita kung ano ang kanyang program o yung code, click natin yung code at makikita natin dito yung sample code na ginagamit dito sa model na ito. So pag tinignan natin ang interface, gusto nating explore. So halimbawa, dagdagan natin ng CO2. Ang CO2 right now is 0. So pag nag-run tayo ng model na ito, mapapansin natin yung global temperature halos diretso lang, pero unti-unting tumataas. Pag dinagdagan natin ang CO2, yan, nagdagdag siya 50, yun, tumataas siya. Nagdagdag tayo ng cloud, yan, lalong tumataas ang global temperature. So pag nagbaba tayo ng CO2 level, dahil dati na mainit syempre, bawasan natin ang sun brightness. So may pagbaba. So isa yan sa pag-simulate na ginagamit itong NetLogo. Stop natin. So pwede tayong mamili ng iba pa. So, clear natin to. Load lang tayo ng isa pa. NetLogo. So to explore further this software, mag-load lang tayo ng another sample model. Pwedeng tingnan natin dito. Economic disparity. Ayan. So, click natin yung setup. So, ito yun. So, yung model na ito, no? This model explores residential land use patterns from an economic perspectives using the socio-economic status of the agents to determine their preferences for choosing a location to live. So, bawat model dito ay pwedeng malagyan ng information. How it works, yan. So, yun ito yung information about this model. Yung code, yan, medyo mahaba-haba yung code nito. So, it takes a programming skill para magawa ito. Yung interface niya, ito. So, yung price niya, quality, so number of jobs, 1, population, ayan. Pag nirun na natin to,
So, mapapansin natin yung nagbabago dito yung chart. So, this is a simulation. So, habang tumataas ang population, tumataas yung jobs, etc. etc. So, yan yung net logo. So, kung may skill tayo na mag-develop ng sarili nating code, we can do this for sustainability purposes. In the meantime, mag-load tayo na lang ng mga sample models, and then mula sa setup ay pwedeng baguhin, yan, magbago ng mga agents to see kung ano ang naging epekto doon sa pagbabago ng mga values doon sa models na ginagawa o yung mga tinatawag nating agents. Thank you very much.